Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Dalawang US missile system, ginamit sa anti-drone demo ng Balikatan 2026. Yan ang MBC TV Network News, ni Edniel Parosa. Dalawang weapon system ng Amerika ang ginamit at itinampok sa Integrated Air Defense Demonstration na isinagawa dito sa San Antonio, Zambales, bahagi ng 41st iteration ng Balikatan exercises. Patunayan ng hindi natitinag at tuloy na operasyon, hindi lamang na Armed Forces of the Philippines, kundi maging ng allied partners ito sa kabila o sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan na may kakambal na problema sa supply at presyo ng mga produktong petrolyo. Sa drills na nasaksihan ng DZRH News, ipinamalas ng United States Marine Corps kanilang Marine Air Defense Integrated System o MADIS, maging ang Avenger Surface-to-Air Missile System. Ginamit ang mga ito, katuwang ang Spider Surface-to-Air Missile ng Philippine Air Force sa pagsimulate ng paglusob ng kaaway mula sa airspace ng West Philippine Sea patungo sa baybayin ng Luzon. Sa tulong ng 30 caliber at 50 caliber machine gun at ng Stinger missile ng MADIS, pinaputokan at pinabagsak ng magkakaalyadong tropa ang iba't ibang uri ng drone at unmanned aircraft na kunwari mga kalaban sa impapawid. Ayon kay Major Richmond Cayabyab, Fire Battery Commander ng Philippine Air Force, malaking tulong ang pagkasanay upang makita ang gap sa integration ng magkakakamping tropa. Binigyan din naman AFP Public Affairs Chief Colonel Sergio Trinidad na napapanahon ng training sa modernong drone warfare na siya nang nagiging direksyon ng mga gera sa ngayon. We learn a lot from our allies. We determine our gaps on that, and when we come back home, we will address that gaps in order for us to perform well in our duty. Nare-review natin, nakikita natin in the different wars that we've been conducting. These are modern threats, these are different strategies that we have to consider, and basically on this part, makikita natin dyan yung mga drone operations and how to counter them. Sabi pa ni Trinidad, tagumpay ang aktibidad na hindi naman naapektuhan ng cost-saving initiatives. Ngayon nasa state of national energy emergency ang bansa, dulot pa rin ng gulo sa Middle East. Tulad ng sinabi ng AFP na hindi rin naman nito naapektuhan ang commitment ng US sa taunang war games. Operations must continue, training exercises must continue, and what we try to comply with, especially with the instruction of the President, is yung mga ating administrative functions and operations lang ang naglimit tayo. But definitely, there's no cost in performing our mandate. Mula sa ika-41 Balikatan exercises dito sa San Antonio, Zambales, ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 52 barangay sa Albay, apektado ng ashfall mula sa Mayon. Umabot na sa 52 barangay ang apektado ng ashfall bunsod ng patuloy na pagtaas ng aktibidad ng Bulkang Mayon, ayon sa Office of Civil Defense nitong Sabado. Batay sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, magkakasunod na volcanic activity ang nagdulot ng makapal na abo na tumakip sa iba't ibang bahagi ng Albay. Bandang alas 4:28 ng hapon, nagkaroon ng lava collapse sa summit ng bulkan na nag-generate ng pyroclastic density currents partikular sa Miisi Gully sa southwestern slopes. Tinatayang umabot sa 4 na kilometro ang inilabas na PDCs, na itinuturing na pinakamalaki mula sa huling pagputok ng Mayon. Ayon kay PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol, nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan, indikasyon ng magmatic unrest at posibilidad ng mas mapanganib na pagputok. Dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Pinapayuhan ang mga residente na manatili sa loob ng bahay kung may ashfall, gumamit ng protective masks, at tiyaking nakatakip ang pagkain at tubig upang maiwasan ang kontaminasyon. Sa kasalukuyan, patuloy ang koordinasyon ng OCD, PHIVOLCS at lokal na pamahalaan, upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Ang mga barangay na apektado ng ashfall ay kabilang sa mga bayan ng Kamalig, Ginubatan, Daraga, at Legazpi City, kung saan nakapwesto na rin ang mga volunteers at disaster response teams para sa agarang tulong. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.